Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik bumuli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ito po mga santong kabayo at banal at nagpapakabanal na mga aso. At may kasama pang nagpapakabanal na mahilig sa saba. Sila po ang kukomentuhan po natin ngayon, mga kababayan. Umpisahan po natin, basahin ang pinag-uusapan na po sa social media, mga kababayan. Isa-isahin po natin. Ito po, katulad po nito ng isa pong Archbishop na si Sok Villegas, mga kababayan. Isa pong bishop ng simbahang Katoliko ay tinutuliksa po ang Senado, lalong-lalo po yung nakaraang palitan. Ito po, ayon po kay Sok Villegas, kay Bishop, tinawag na kadiri at walang kahihiyan ang naging palitan ng liderato sa Senado. Hiyang-hiya naman tayo kay Archbishop Sok Villegas, mga kababayan, para masabi niyang tinatawag na kadiri at walang kahihiyan ang mga naging palitan ng liderato sa Senado. Pambihira ka, Bishop. Bishop, unbelievable. Ibang klase ka, Bishop. Ito pa po mga tambay, ang hiling po ng Simbahang Katolika, ang CBCP, mga kababayan. Ayon po sa CBCP at pinalabas po ng Manila Bulletin, ito po ang sinasabi po ng Simbahang Katolika. CBCP sabi niya, urge Senate, minamadali ang immediately umpisahan na ang impeachment ng BP Sara, ang kanyang trial. Umpisahan na raw po. CBCP urges Senate to immediately begin BP Sara impeachment trial. Nagkukumahog na po ang Simbahang Katolika, mga kabayan, ang CBCP. Minamadali na po, urgent. Matindi. Urgent daw po mga tama. Immediately! Naguutos! Madaliin! Mga kababayan, unbelievable. Ang impeachment trial, nagmamadali na po. At syempre po, yung gaganap po ng isang sinasabing prosecutor isang prosecutor o prosecute na isang congressman ay nagpunta po sa simbahan at nakaluhod. Ito po mga kababayan, time pong nagdarasal, mga kababayan. Ang tanong, kasama kaya si Dayan at si Junel? Ayon po mga kababayan sa pinag-uusapan sa social media, give us wisdom to prosecute her Representative Laila de Lima. Humingi muna ng basbas sa may kapal bago tuluyang ma-impeach si BP Sara. Give us wisdom to prosecute her Representative Laila de Lima. Humingi muna ng basbas sa may kapal bago tuluyang ipa-impeach si BP Sara. Bakit? Sigurado ka namang may impeach si BP Sara? Nakademanda nga kayo. Di ba dinimanda nga kayo dahil ang inyong mga ginawa puro paninira at kailangan yung patunayan sa Korte Suprema o sa Korte ang inyong mga paninira at inilabas na kabalbalan para masira ang pamilya Duterte, lalo-lalo po si Atty. Mascarpio at ang kanyang asawang Vice President. Hindi ba nakademanda nga kayo? Ngayon, gustong-gusto nyong ma-impeach. Bakit? Maiksi na kasi panahon. Maiksi na kasi ang panahon ng mga magnanakaw sa ating bansa. Ang nagtamasa at tiba-tiba, grabe ang korupsyon, lalo-lalo sa House of Representatives. Napakaraming pera ang umiikot dyan, mga kababayan, na hindi po napupunta sa taong bayan, lalo-lalo sa mga napakagaganda sanang programang makakatulong sa ating bansa, ay nailagay lang po sa mga mali-maleta, bag, at mga envelope na matitibay, mga kababayan. At hiyang-hiya naman tayo kay De Lima.
humihingi pa ng dasal, mga kababayan. Sa bagay, marami naman po kasing Diyos. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, iba yung Diyos niya kisa sa Diyos nila de Lima at kisa sa Diyos ni Soc Villegas. Iba-iba kasi eh. Iba po kasi Diyos nila. Yung Diyos kasi ni dating Pangulong Duterte, hindi ipokrito yon. Hindi po ba? Hindi ko tulad ng mga Diyos na sinasamba yata ni de Lima at yung pinaniniwalaan Diyos ni Soc Villegas, mga kababayan, ay tumatanggap yata ng mali-maleta ang mga Diyos nila. Hindi kaya? Dahil according, sinabi ng mga Marines, mga ex-Marine, ito pong simbahan, may kasama pang pare, pinangalanan, tumatanggap ng maleta. Ayon sa mga Marines. At nakita rin naman natin noong mga nakaraang taon, nagpapasalamat din po ang grupo ni Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Kasama pa sila, Congressman Asidre, ay dala rin po ang maleta. May dala rin pong maleta. Yung po ang dinodonate o hinahandog sa simbahang Katolika. Hindi kaya? Hiyang-hiya naman tayo kay Archbishop para sabihin niya, nakadiri. Hindi ka ba nandidiri? Bishop Villegas, sa talamak na korupsyon sa bansa, hindi ka nandidiri. Samantalang nung panahon na hindi pa presidente si Bongbong Marcos, isinusukan ninyo ang lahing Marcos. Kahit nga nung ipalibing ang kanyang ama nung panahon ni dating Pangulong Duterte, gusto nyo pang ipahukay yung kanyang ama. At grabe ang galit nyo dahil sa dami na natsugi nung panahon ng kanyang ama. Hindi ba sabi nyo human rights? Isang damukal ang ayon sa inyo napatay. Hindi ba? At sinasabi nyo pa, diktador! Magnanakaw! Pero ngayon, nagnanakaw ngayon, isang damukal, bilyon, trilyon. Tanggap na tanggap nyo. At nakatutok lang kayo sa Vice President. Unbelievable. Kaya tuloy na babansagan ang mga pare, katulad yata ng bishop, nababansagan tuloy kayo, na puro kayo, di umano, hindi naman lahat. Meron po kasing matitino na bishop. Hindi po ba? May matitino pong pare. Hindi po lahat ng bishop ay katulad po yata ni Soc Villegas, di umano. Mga kababayan, na tinatawag na mga nagsasantu-santuhang kabayo at nagsasantu-santuhang aso, di umano. Hindi po ba? At nakita po natin ang mga tagasunod nila, mga nagdarasal sa kanila, di umano, ay puro po grupo ng mga crocs. Hindi kaya? Nakakahiya, no? Nakakahiya. Nakakahiya maging Katoliko. Pagka ganito ang makikita mo ng mga kumakalat sa social media, na kinukundi na nila. Galit na taong bayan. Dahil walang investigasyon sa malawakang korupsyon. Dahil pinipigil nung nakaraang nakaupo dyan sa Senado. Kaya nga nagagalit ang taong bayan. Dahil napakarami na biktima nito. Hindi lang po natsugi ng flood control. Dinala pa tayo sa kahirapan. Pero pagdating po sa mga pare katulad ng Archbishop, katulad po ni Soc Villegas, hindi kasi nararanasan maghirap. Dahil sa dami ng donasyon, mali-maleta, ay wala na po silang pakialam sa mga Pilipinong naghihirap. Hindi kaya? Kaya kayo natatawag na kabayo at aso. Nagpapakaaso kayo at nagpapakabayo. Hindi kaya? Mga kababayan, yan po ang napagkikita po natin at pinag-uusapan sa social media. Si De Lima, humihingi po ng gabay at baspas sa kanyang Panginoon para po sa impeachment ng Vice President. At ito naman po, ang Archbishop ay, mga kababayan, nandidiri sa bagong administrasyon ng Senado dahil napalitan ng kanilang paborito. At siyempre po, ang Simbahang Katolika, ang CBCP, ay
naguutos o humihiling ng request immediately, urgent, o urges, mga kababayan, na ma-impeach. Umpisahan na agad ang impeachment trial ng Vice President. Pero pagdating kay Bongit, mga kababayan, grabe po ang plaster. Naka-plaster na, naka-tape pa ang mga bibig. At grabe po ang naging pambulag, bulag na bulag sa katotohanan ng korupsyon ng bansa. Ito po mga tao na ito na nagbabanal-banalan sa Pilipinas. Pagdating po sa malawak ang korupsyon, bulag! Grabe. At naka-stapler ang bibig. Naka-stapler na, nakatahi pa, nakatape pa. Wala pong nakikita. Kaya po wala pong sinasabi sa malawak ang korupsyon ng administrasyon na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Mga kababayan, grabe, no? Archbishop ka? Mainam pa si Cardinal Sin. Nung nabubuhay si Cardinal Sin, ipinaglaban niya. Hindi po ba? Ipinaglaban niya ang kapayapaan ng mga Pilipino at nilabanan niya. Hindi po ba ang matandang Marcos at napabagsak nila. Pero ngayon ang simbahang Katolika, ipinaglalaban at pinagtatanggol pa ang mga magnanakaw. Di umano. Unbelievable. Kaya po itong mga tao na ito, kauna-unahan po itong mapupunta sa langit. Kaya lang, baka hindi po sa langit ng Panginoon. Baka sa langit ni Lucifer. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Mukha po yatang mapupunta sila kauna-unahan, mga kababayan, sa langit. Hindi lang natin alam kung saan langit. Hindi po ba? Kasi po, si Lucifer ay may sarili din pong langit, mga kababayan. Unbelievable. Yan po, mga kababayan, ang nakakalungkot. Hindi naman po lahat na archbishop. Kasi meron po isang archbishop, talagang siya po ay sa katotohanan eh. Siya po ay bilib na bilib kay dating Pangulong Duterte dahil tumino, umayos ang bansa. Pero pagdating kay Archbishop, mga kababayan, Villegas, ibang usapan na po kay Archbishop Villegas. Iba na po. Baka po tumanggap po ng, baka po nakatikim ng kinang, yung mga nakakasilaw na kinang, lalong-lalo na pag nakabukas ang maleta. Hindi kaya, kaya po, hindi po natin kinukundi na lahat ng bishop. At lalong-lalo po ang lahat ng kaparian. Meron pa po tayo mga kaparian na mabubuti ang kalooban at puso at mga bishop o archbishop. Hindi po ba? Hindi naman po lahat ng pare ay grabe po ang naging bulag nila sa politika at archbishop na bulag sa katotohanan. Hindi naman po lahat. Piling-pili lang po sila. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo, mga kababayan. Ingat po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Annie Jo, kay Jem Ari sa United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan. Felipe Shapno ng Texas, USA, Mila Yi, Tatay Nick ng Toronto, Canada, si Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Mika Legaspi, Frank Zamora ng California, USA, at Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, at Kingston ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mapagawa at shoutout po sa inyo lahat. At God bless po mga kababayan. God bless po sa ating lahat. Muli po mga kababayan, tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po ay maingatan sa araw-araw. At syempre po ang hiling po natin ay matapos na po ang pahirap na ginagawa po ng mga politiko na mga naging sakim sa pera at kapangyarihan. Sana po dumating naman po ang kanilang kawakasan.
mga kababayan. Thank you po. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.